Nananatili pa ring matatag ang capital market ng Pilipinas. Ito'y sa kabila ng pag-pull out ng malaking mamumuhunan dayuhan sa Philippine Stock Exchange. Ang ulat mula kay George Bandola. Matatag pa rin daw ang capital market ng Pilipinas sa kabila ng malaking foreign money mula sa Philippine Stock Exchange na nag-pull out itong Huwebes. Naging balisari ng stock market nang pumasok ang buwan ng Hunyo. One of the resilient market, but again, it should always be emphasized that you go in the capital market with the eye that you wanted to invest, not that you wanted to play as if you go to a casino. Tingin namin makakabawi rin tayo. Ito ay parang knee-jerk reaction lang. Hindi related totally sa ekonomiya, pagbaba. Kaya lang nagbaba talaga dahil itong hot money na to, itong portfolio investments na to, ay gustong lang ilipat managers sa ibang bansa. Sabi ng negosyante, totoong pabago-bagong stock market pero sa buong Asia, Pilipinas lang ang may kakayahang mapanatili itong angat. We should not worry. I'm not saying all the big companies are equally reliable. Study carefully what are these companies, because this is a time that you separate the man and the boys. Before, the market's always good, nobody really pay attention. Now that there is a correction, now you know who you could depend on. Kasabay na bumaba rin ang halaga ng piso kontra dolyar ani Del Castillo dahil sa biglaang pull out ng dollar reserves na naunang naipambili ng capital shares. Nagpaalala lamang ito na kailangang bantayan ang magiging epekto ng pagbaba ng capital market sa mga presyo ng bilihin. Hindi naman. Though somehow magkaka-impact yan sa currency, sa peso. Once na nag-depreciate ang peso, magkakaroon naman ng impact yan sa prices ng langis, and eventually sa goods and services. So doon talaga dapat mabalanse ng gobyerno. Hindi naman masyadong magkaroon ng depreciation, hindi rin magkaroon ng appreciation, at makontrol yung presyo ng mga bilihin. Para sa telebisyon ng bayan, George Bandola.